Hello, this is Nehemiah Sayuay and welcome to my YouTube channel. At kung bago po kayo sa channel na ito, sana po ay mag-subscribe kayo at i-ring nyo na rin po yung bell para sa ganoon ay ma-notify kayo sa mga bago pang video na akin pong i-upload. Sa pagkakataon ito ay nandito na po tayo sa chapter 8 ng Gospel according to John, the Gospel of Jesus Christ according to John. At nandito na po tayo sa part 1. At ito po ay tagpo sa pangyayari na kung saan ang ating Panginoong Kristo ay publicly na nangangaral na sa temple court. Doon sa chapter 7, verse 53, matapos na ang ating Panginoong Kristo ay mangaral, sila po ay nagsiuwi na sa kanilang tahanan at ang ating Panginoong Kristo po ay umakyat na naman sa Mount of Olives. At sa pangalawang araw, ay muling bumalik siya sa temple court. At ganito po ang ating mababasa dito po sa verse 2 ng chapter 8. At dawn, madaling araw po ito, he appeared again in the temple court where all the people gathered around him and he sat down to teach them. So muling nangaral ang ating Panginoong Kristo sa crowd, sa pulungan na naandun po na handang makinig sa kanya doon po sa temple court. At sa pangkakataong ito ay dumating po yung mga teachers of the law at mga Pharisees at may dala pong babaeng nahuli sa pangangalo niya. At ganito po ang ating mababasa. The teachers of the law and the Pharisees brought in a woman caught in adultery. They made her stand before the group and said to Jesus, "Teacher, this woman was caught in the act of adultery." So sa mismong akto ng pangangalo niya, nahuli ang babaeng ito. At ito ay dinala nila sa ating Panginoong Kristo at tinanong ang ating Panginoong Kristo. At ganito po yung kanilang katanungan. Sa verse 5, ang sabi po ay ganito, "In the law, Moses commanded us to stone such woman. Now, what do you say?" So sabi ng mga Pariseo at mga teachers of the law, sa kautusan, sabi ni Moses, batuhin ang babaeng ito Ano ang masasabi mo? Pero sabi sa verse 6, they were using this question as a trap in order to have a basis for accusing him. So makikita natin, yung katanungan nila sa ating Panginoong Kristo ay trap para makakuha sila ng dahilan upang ang ating Panginoong Kristo ay kanilang akusahan. Yung salitang trap po dito ay the same word sa Greek na ginamit doon sa temptation of Christ. Natatandaan niyo doon sa temptation of Christ na matapos siyang bautismuhan ni Juan, matapos na bautismuhan ni Juan ang ating Panginoong Hesus, ay dinala siya ng Espiritu Santo sa ilang upang, ang sabi doon, siya ay tuksuhin. Yung salitang tuksuhin, at dito naman sa chapter 8 ng John, sa verse 5, yung salitang trap ay iisang word lamang po sa Greek. At ito ay peradso. Peradso. Nang ibig sabihin po nito sa strong concordance ay to make proof of, para may patunayan, to attempt, to test, subukin, or sabi niyan, to tempt, ibig sabihin, tuksuhin. So yun yung kahulugan ng salitang peradso. At ito rin yung kahulugan, ito rin yung word na ginamit dito sa verse 5 ng chapter 8, nang sinabi, they were using this question as a trap or as a test in order to have a basis for accusing him. So humahanap sila ng ebidensya. Humahanap sila ng proof para ang ating Panginoong Kristo ay maakusahan nila. So itong question ito ay ginawa para hulihin sa bibig ang ating Panginoong Jesus. Ano yung kanilang question?
Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, in the law, sabi ng mga Pharisees, Moses commanded us to stone such woman. Now, what do you say? So, ano ba ang sinasabi ng banal na kasulatan? Ano ba ang sinasabi ni Moses sa kautusan? So, muli natin puntahan. Mas magandang puntahan natin po mismo yung kautusang isinulat ni Moses na may kinalaman sa pangangalo niya. At ganito po ang ating mababasa dito po sa Leviticus chapter 20 verse 10. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito, if a man commits adultery with another man's wife, with the wife of his neighbor, both the adulterer and the adulteress are to be put to death. So sabi po dito ni Moses, kung sila ay nahuli sa aktong pangangalo niya, both of them are to be put to death. So hindi lamang isa, dalawa sila, kapwa sila papatayin. Sa verse 22 to 24 po ng Deuteronomy chapter 22, ganito naman po rin yung ating mabasa. If a man is found sleeping with another man's wife, both the man who slept with her and the woman must die. Ang sabi naman po dito, both of them must die. You must purge the evil from Israel. If a man happens to meet in a town a virgin pledged to be married and he slept with her, you shall take both of them to the gate of that town and stone them to death. The young woman, because she was in a town and did not scream for help, and the man because he violated another man's wife, you must purge the evil from among you. So ito yung kautusan ni Moses. At sa kautusan ni Moses, ang sabi, dapat sila kapwa patayin. Yung lalaki at yung babaeng nahuli sa pangangalo niya. At kung sila ay mahuli, dapat silang dalahin doon sa labas ng pintuan ng bayan. At doon sila doon sila patayin. So yung question na ikinwestiyon sa ating Panginoon Kristo ay trick question na hindi naman ito yung sinabi ni Moses na tinitrick lang ating Panginoon Kristo. Sabi, in the law, Moses commanded us to stone such woman. Yun ba sinabi ni Moses? Hindi naman po yun ang sinabi ni Moses Ang sinabi ni Moses, kapwa. Hindi lamang po yung lalaki, hindi lamang po yung babae, kundi kapwa po sila, aakusahan ng kamatayan. Kapwa po sila babatuhin sa labas ng pintuan ng bayan. Pero asan yung lalaki? Bakit wala? Sabi nga, maliwanag naman yung sinabi doon sa verse 5 na ito ay ay trap lamang para makakuha sila ng basihan para akusahan ang ating Panginoon Kristo. At ito hindi lingid sa ating Panginoon Kristo. Kaya nga nang dinala nila yung babae at tinatanong nila ang ating Panginoon Kristo, hindi sila pinansin ng ating Panginoon Kristo Bakit po nasabi yun na hindi sila pinapansin? Umupo lang ang ating Panginoon Kristo at nasulat-sulat sa ground. Tingnan niyo po ang sabi doon sa ng Biblia. No? But Jesus bent down and started to write on the ground with his finger. Sa pinansin ba sila ng ating Panginoon Kristo? Hindi. Sa verse 7, sabi, when they kept on questioning him, nung pinukulit na siya, paulit-ulit na tinatanong siya, ano masasabi mo tungkol dito? Sabi ni Moses, batuhin siya. Ano masasabi mo tungkol dito? So, nung pinukulit-kulit na ang ating Panginoon Kristo, anong ginawa ng ating Panginoon Kristo? Sa verse 7, sabi, when they kept on questioning him, he straightened up and said to them, let any one of you who is without sin be the first to throw a stone at her. Again, he stooped down and wrote on the ground.
Pinansin ba sila ng ating Panginoong Kristo? Hindi. No, yung eksenang gusto nilang gawin, hindi naman kinakagat ng ating Panginoong Kristo. Sabi nila, nahuli raw sa Panginoon niya, tinatanong lang ating Panginoong Kristo, ano masasabi? Umupo lang ating Panginoong Kristo at nagsulat-sulat. Sa pangungulit nila, ay sinabi lang na ating Panginoong Kristo, sige, batuhin nyo. Sino ba yung walang kasalanan sa inyo? Yung walang kasalanan, yun ang unang bumato. At inignore sila ng ating Panginoong Kristo, umupo uli. At nagsulat-ulit sa ground. So, hindi ito binigyang importansya ng ating Panginoong Kristo. Yung kanilang ginagawang eksena. At sinabi ng ating Panginoong Kristo, sige, batuhin nyo. Sino bang walang kasalanan dyan? Sige, batuhin nyo. At hindi sila inintindi na ating Panginoong Kristo, umupo muli at sumulat-sulat. Sa verse 9 ang sabi, at least those who heard began to go away one at a time, the older ones first, until only Jesus was left with the woman still standing there. Jesus straightened up and asked her, woman, where are they? Has no one condemned you? So, matapos na upo ang ating Panginoong Kristo, matapos niya sabihin na, sige, batuhin nyo. Sino ba ang walang kasalanan sa inyo? Ang unang bumato. At umupo uli ang ating Panginoong Kristo. Isa-isa silang umalis eh. Bakit nila hindi binato itong babaeng ito? Sinabi na nga ito ay isang trap. Posible na ang babae ay hindi naman talaga mangangalon niya. Posibleng kasabwat ito. Yun ang uso ngayon sa YouTube yung prank. Maaring prank ito at ang babae ay kasabwat. Kasi kung hindi kasabwat ng babae, hindi na kailangan dalhin nila kay Kristo o kay Jesus ang babaeng ito, kundi kaladkarin nila yung babae at lalaki sa pintuan ng bayan at doon patayin. Bakit hindi nila ginawa? Kasi nga, ito ay hindi totoo. Kaya walang bumato doon sa babae. Bakit? Lahat sila nagkasala. Di ba? Lahat sila nagkasala sapagkat yung motibo nila ay mali. Kaya na lang din ginagawa ito para itrap ang ating Panginoong Kristo. Pangalawa, posible na hindi naman totoo na nahuli nila sa pangangalo niya. Posible na gawa-gawa lang nila yung kwentong ito. Kaya nga, hindi nila binato. Kasi kung totoong nahuli nila ang babae sa very act of adultery, yung babae at yung lalaki ay kakalad ka rin nila at papatayin nila. Pero hindi nila ginawa. At kung totoong nahuli nga ang babae sa pangangalo niya, yung sinabi ng ating Panginoong Kristo, kung sino man ang walang kasalanan bumato, sana binato na nila. Pero hindi nila binato sapagkat meron silang kasalanan. At ang kasalanan nila ay yung pagkukunwari na nahuli nga nila ang babaeng ito sa pangangalo niya. Yun ang kasalanan nila. Kaya hindi nila mabato-bato dahil hindi naman totoo. At yung babae, ganun din. Kaya sabi ng ating Panginoong Kristo, asan sila? O bakit walang bumato sa iyo? At sabi ng babae, no one's here. Wala na sila. Then, sabi ng ating Panginoong Kristo, then neither do I condemn you. Sabi ng ating Panginoong Kristo, hindi kita aakusahan. At ang sabi ng ating Panginoong Kristo, go now and live your life of sin. Umalis ka na at huwag ka nang mag-asalang muli. Yung bang sinabi ng ating Panginoong Kristo na huwag kang mag-asalang muli ay kumbinsido siya na ang babaeng ito ay mangangalo niya o kumbinsido siya na ang babaeng ito ay kasabwat nila. At yun ay isang pagkakasala. Ang sinasabi ng ating Panginoong Kristo, huwag ka nang magkasala pa. Ako man ay hindi
mag-aakusa sa iyo. Sapagkat kung tunay na mangangulo niya ito, magkakasalang ating Panginoon kung hindi siya papayag na ito ay bahin. Lalabag siya sa kautusan ni Moses. Pero dahil nga alam niya na ito ay isang trap, ito ay test lamang sa kanya, alam niya na hindi ito tunay na adulterer. No, mga aktor lang ito. Gumawa lang sila ng eksena para hulihin ang ating Panginoon sa Kristo. Sana ay may natutunan tayo sa araw na ito at sana po ay nakita natin kung paano binabalanse ng ating Panginoon sa Kristo yung kanyang yung kanyang aral at kung paano sumusunod siya sa kautusan ng Diyos. Sana po ay nagustuhan niyo ang video ito at sana po ay kung bago kayo sa video ito ay mag-subscribe kayo, i-ring nyo na rin po yung bell, like nyo na rin po at sana po ay i-share nyo ito sa inyong mga kaibigan at sana po ay mag-comment rin po kayo kung meron po kayong suggestion o meron kayong mga questions na dapat yung dapat ko pong sagutin ay ilagay nyo po sa comment section. Ako po muli ay sinihami sa Yuhay at labis po ako magpapasalamat sa inyo at sana po ay panoorin niyo po yung mga video ito na sa inyong harapan at kung gusto niyo pong mag-subscribe, pindutin niyo rin po itong bilog sa gitna. Muli, maraming salamat po sa inyo.